Mahalaga sa mga Pilipino ang pagkain. Karamihan sa atin hindi lamang 3 kundi 5 beses kumakain sa isang araw. Ngunit hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makatikim ng masaganang buhay. Ang iba ay nanlilimos o di kaya ay nagtitiis na lamang sa mga pagkain nakikita sa daan, may mailaman siya lamang. Gayunpaman, masagana man o hindi, gaano nga ba tayo nakasisigurong malinis ang pagkain ating nabibili? Sapat na ba ang kasiguraduhan ang sinasabi ng mga tinderang sariwa ang kanilang mga paninda? Ako po si Brian Barnedo at samahan niyo kong tuklasin kung gaano nga ba katibay ang sikmura nating mga Pilipino sa pagkain ng botcha. Ito ang Balintawak, isa sa pinakamalaking palengke sa Quezon City at siya ring pinakadinarayo ng mga mamimili. Dito ang bagsakan ng mga sariwang gulay, prutas at karne. Ngunit kasabay nito, dito rin ibinabagsak ang mga double dead meat o mas kilala bilang botcha. Ito si Kuya Leo, ang aming informante na di nag-alinlang ibahagi ang kanyang mga nalalaman sa kalakaran ng botcha. May mga nakikita po ba kayong nagbebenta ng botcha sa palengke? Minsan. Po ba yung humuhuli sa mga vendor sa market na nagtitinda po ng mga hot meats? Yes, kasama ang National Meat Inspection Service na humuhuli at namumumpiska ng mga karne, ng mga hot meat na makikita namin illegal na ibinibenta. Sir, are you aware sa pagbibenta ng double dead meat in the market of Balintawak? Yes, we are aware of that. Ano po yung role ng Quezon City Hall, especially the MDAL? Well, there are officers and agencies whose concern involves the enforcement of laws pertaining to slaughtering of animals and fowls allowed by law. Saan po kalimitan kayong nakakapag-raid? Near sa vicinity ng Balintawak Market. And then meron din dito sa Divisoria, sa Recto, Corner Ilaya, Cao sa Pasay. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang panimula ng bagong umaga. Kung inyong pagmamasdan, isa itong karaniwang eksena ng buhay sa palengke. Maingay, magulo, at bagamat puno ng tao, ay masasabing normal lamang ang sitwasyon. Dahil nga sa ito ay isang pampublikong lugar. Ngunit pagsapit ng gabi, umuusbong ang problema. Isang illegal na transaksyon ang patuloy na nagaganap. Double dead meat ay tinitinda during gabi, mga 9 hanggang 4 a.m. Paano niyo po ba masasabi na botcha po yung isang baboy? Sa kulay niya. Kasi yung kulay ng fresh meat, pinkish. Tapos yung botcha masyado yung parang lamog. Lamog yung ano niya. Tapos parang may mga namumulong dugo sa laman niya. Unang-una, sa palengke ay pag hinipo mo, yung double dead meat ay malamig. Unlike doon sa mga normal na karne na mainit-init hipuin, di ba? Kasi kaya naman ito nagiging malamig dahil nilalagyan nila ng yelo na hindi naman normal sa isang palengke. Ito ay mura. Kung ang presyo ng karne natin ngayon nasa 170, ito mabibili mo lang ng 120. So napakababa ang presyo niya. At nilalagyan nila, yung mga vendor ay nilalagyan nila ng palara, yung kanilang mga ilaw, para maging sariwa ang itsura ng karne. Ang nagbibenta po ng botcha, pinaghahalo po ba nila yon o sineseparate yung mga fresh sa botcha po? Yung mga bumibili niyan, alam yan, kasi ginagamit nila sa canteen. In coordinations with the local government unit, patuloy kami nag-conduct ng mga raids sa mga wet market na meron dito. Meron po bang mga laws or protection na binibigay sa mga pigs? Yes, meron tayong batas dyan, yung tinatawag natin Animal Welfare Act of 1998, na kung saan ang hayop ay binibigyan ng proteksyon. Sila binibigyan ng rights to be cared
and be properly handled. RA 9296, again, this is a national law. It pertains to the strengthening of meat inspection in our country. Again, this is being enforced, and this is actually the guide and manual of the city veterinary. Sila ay pwedeng makulong ng hindi bawas sa 2 buwan at di naman hihigit sa 1 taon. At pwede rin sila mapagbayad ng 3,000 hanggang 10,000. Pagka na-confiscan niyo na po ba yun, saan po dinadala yung mga baboy? Dinadala natin sa rendering plant. Ano po yung ginagawa dun sa rendering? Sinusunog ito. Tunay nga namang sa kabila ng patuloy na pagsugpo ng mga opisyal sa mga iligal na gawain ay tila hindi pa rin matigil ang ganitong mga kalakaran. Karinderya ang madalas sa dinarayong lugar ng mga Pilipinong nais makatipid sa pagkain. Maraming mga parokyano ang patuloy na tumatangkilik dito. Paano nga naman makatitipid ka na ay mabubusog ka pa? Ngunit ang tanong ay nakasisigurado ka bang malinis ito? Aming nakilala si Mang Manuel, di niya tunay na pangalan, aminadong sa kanyang karinderya, botsa ang bida. Ilang taon na kayo nagbebenta ng botsa? 2 taon na, ngayong 2010, 3 taon na. Saan po kayo nakakuha ng botsa o nakakabili para ibenta? Dito sa malapit sa may amin, dito ako nakakabili ng mga ganyang paninda. What are the issues? What are you doing? So, mainly, masakit miss yung ganitong diarrhea at food poisoning. Kasi yung nagsiset na yung decomposition, tapos benta nila ulit, papas on as so, yung bacterial content ng animal to begin with, tumobli na or so, it could cause diarrhea. Hindi po ba kayo nakukonsensya sa pagluluto ng botsa? Nakukonsensya kasi alam ko na medyo nakakasira ng kalusugan ang aking pinagbibinta. Pero hindi ko maiwasan kasi ang hanap buhay ko. Kumakain po ba kayo ng mga niluluto nyo? Kumakain din kami kahit pakunti-kunti lang. Kahit alam namin na ang linuluto ko ay botsa. Pero hindi araw-araw kong kinakain. Aside from throwing up, headache, minsan, fever, chills, tsaka minsan yung extreme cases nagkakaroon na ng yung cases noon, it's hard to say kasi diarrhea in general yung kinokollect ng UOs. So, hindi specific sa kasi unang-una para malaman mong galing dun sa local individualized sa patient. Kung nasa record yung patient na in-interview ng doktor, kontor siya nag-interview, kita na kung chances are baka hindi alam ng patient na Aware po ba kayo sa mga pwedeng maging epekto nito sa mga tao? Oo, aware ako. Pero ito ang hanap buhay ko. Kaya ito ang pinagpatuloy ko. Saka wala naman nagre-reklamo. Kaya sa ngayon, tuloy pa rin ang pagluluto ko. Prevention, actually. Yung prevention mo is to see to it that your food na you consume are from a safe source. So, sa palengke naman, actually, makikita naman kasi yung double dead gluten. Rancid na ang amoy. Bulok. Hindi na ganun ka-fresh yung